Okay, pag-usapan natin ang isang malaking issue ngayon. Pero hindi yung buong kwento ha, may isang particular na detalye lang tayong sisilipin, yung mga tinatawag na midnight visits na siyang naging sentro ng buong kontrobersya. Sige, simulan natin dito. Ito yung tanong na nasa puso ng buong pagsusuri na to. Kasi isipin nyo, kung alam mong sinungaling ang isang tao, bakit mo pa siya pupuntahan sa kulungan? At hating gabi pa, ha? Yan yung palaisipan. Dalawa. Tandaan niyo yung numerong yan dahil 2 beses daw na may lihim na pagbisita sa kulungan noong Nobyembre 2025. At dito mismo nagsimula ang lahat ng tanong. So ano ba talaga yung aligasyon? Well, ayon sa source, si Vice Presidente Sara Duterte daw mismo yung bumisita sa bilanggo na si Ramil Madriaga. Doon mismo sa selda niya sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan. At ang palakay nagpaapoy sa isyong to, yung ulat ng journalist na si Ramon Tulfo noong December 9, 2025. Kasi simple lang yung tanong niya, pero sobrang bigat. Bakit oras ng gabi at hindi sa araw? Yung tanong na yun ang nagbago sa takbo ng usapan. Okay, so himayin natin to para lubos nating maintindihan kung bakit ganun na lang kalaki yung issue tungkol sa mga pagbisitang to. Kailangan muna nating balikan yung pinaka-argumento ng source natin. Sino-sino ba yung mga bida sa kwentong to, ayon sa source? Unang-una, syempre si Vice Presidente Sara Duterte. Tapos, si Ramil Madriaga, yung bilanggo na naglabas ng affidavit. Andyan din si Ramon Tulfo, yung reporter na unang nag-report. At panghuli, si Attorney Raymond Palad, yung abogado ni Madriaga, na siya pang nagsabi na mismong mga gwardya raw ang kumumpirma ng mga pagbisita. At dito na tayo mapapaisip, di ba? Kasi ang tanong ng source, bakit personal na kakausapin ng Vice Presidente ang isang tao na yung kampo na rin niya mismo ang nagsabing block propaganda lang naman daw ang lahat ng sinasabi? Parang hindi nagtutugma, di ba? At dyan na pumapasok yung pangunahing teorya ng source. Hindi raw ito basta-basta pagbisita lang. Sinasabi nila na ito ay isang kalkuladong galaw. Kaya ang tanong ngayon, itinuturing ba siyang sinungaling lang o isang liability? Okay, tingnan niyo to. Ayon sa source, may 2 playbook daw kasi sa pagharap sa isang akusador. Kung isa lang siyang sinungaling, simple lang daw ang gagawin mo. Manahimik, lumayo ka, hayaan mo na yung mga abogado mo. Pero kung isa siyang liability, ibig sabihin may alam siya na pwedeng makasama sa'yo, aba, iba na raw ang usapan. Diyan na raw papasok yung mga lihim na pagbisita, yung personal na pakikipag-usap. So, yun yung punto ng source. Sinasabi niya na yung mga kilos na inire-report, yung personal na pagbisita, lalo na sa gabi, hindi raw yun ang galaw para sa isang sinungaling lang. Maswak daw yun sa playbook para sa isang liability. Okay. So, paano naman daw sinusuportahan ng source ang teoryang yan? May 2 raw silang tinitingnang anggulo. Una, yung timing, at pangalawa, yung konsepto ng leverage. Tingnan natin yung timeline ha. Ayon sa source, yung 2 pagbisita, nangyari yan noong Nobyembre 2025. Tapos, ilang araw lang, bandang huli din ng Nobyembre, pinirmahan na ni Madriaga yung affidavit niya. At pagsapit ng Disyembre, lumabas na sa publiko. Para sa source, parang sobrang dikit ng mga pangyayari para masabing nagkataon lang. Tapos may isa pang kwento, itong scholarship offer. May mga report daw ayon sa source na inalok ng scholarship yung mga anak ng mga bilanggo. Ang catch, nung nangyari daw yung alok, tumanggi raw si Madriaga na ibigay yung pangalan ng pamilya niya. Kaya eto na naman ang tanong ng source. Yung pag-aalok ba ng tulong sa pamilya ng isang akusado sa 10 oras ng gabi, gawa ba yan ng kabutihang loob o isa ba yang pagtatangka na makakuha ng leverage para may panghawakan ka sa kanya? Okay, punta na tayo sa huling bahagi. Ano yung naging reaksyon? O mas tamang sabihin, yung kawalan ng reaksyon. At ano raw ang ibig sabihin nito? At dito raw talaga nagiging mas kapansin-pansin ng lahat. Kasi ayon sa source, hanggang sa sinusulat nila yung report, hindi pa raw opisyal na itinatanggi o ipinapapaliwanag ng Office of the Vice President yung mga alegasyon ng pagbisita. At para sa kanila, yung pananahimik na yun, mabigat. Kasi nga, naniniwala ang source, at ito, quote mismo sa kanila, mas mapagkakatiwalaan ng kilos sa pagbubunyag ng katotohanan kaysa sa mga salita. Ang sinasabi nila rito, yung mga ginagawa mo o kahit yung hindi mo ginagawa,
tulad ng pananahimik, mas nagsasabi raw yun ng totoo kaysa sa anumang press release. So para i-summarize natin yung buong lohika ng source, ganito yan. Step 1, hindi raw makatuwiran na bisitahin mo ang isang taong sinasabi mong sinungaling. Step 2, yung timing ng pagbisita, bago mismo lumabas yung affidavit, ay talagang kaduda-duda raw. Kaya, ang conclusion nila, step 3, yung mismong kilos na yon ang nagbibigay ng bigat at credibility sa affidavit ni Madriaga. Kaya sa huli, ito yung tanong na iniiwan sa atin ng source. Alin ba ang mas malakas magsalita? Yung akusasyon ba mismo? O yung naging reaksyon? O kawalan ng reaksyon dito? Yan yung tanong na iiwan natin sa inyo para pag-isipan.